Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 461. Dahil sa walang tigil at matitinding atake ni Whoreson ay unti-unting nawala ng lakas at panig si Riker. Gayunpaman ay nakalaban pa rin siya ng mahigit 10 beses bago tuluyang natalo dahil sa pagkaubos ng kanyang lakas. Sa wakas ay nakakuha rin tayo ng panalo, huminga ng maluwag si Snow at napangiti. Ganoon din ang naging pakiramdam nina Landry at ng iba pa. Bahagyang gumaan ang kanilang pakiramdam at bumalik ang kanilang loob. Ngunit hindi ito nagtagal, dahil ginamit nina Whoreson at Riker ang buong lakas sa kanilang laban, ay naubos ang kalakhan ng lakas ni Whoreson kaya madali rin siyang natalo ng susunod na tauhan ni Jacob. Paano ito nangyari? Nagbago ang mukha ni Snow at hindi na nakapagpigil ng kanyang sarili. Sa mga nakaraang pagtatagisan ay gumamit na sila ng 3 tao upang makamit ang isang panalo lamang. Bukod pa kay Leon na itinuturing niyang manloloko, ay siya na lamang ang natitira upang humarap sa 4 na kalaban. Kabilang sa mga ito ay si Jacob na isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa mga kabataan sa lungsod. Nasa huling antas na ito ng likas na lakas kaya siguradong hindi mahina kaysa sa kanya. Para sa kanya ay tila imposibleng talunin niya silang mag-isa. Biglang nakaramdam siya ng matinding panghihina ng loob. Hindi ako pwedeng matalo. Ang labang ito ay may kinalaman sa dangal at pangalan ng aking ama. Kahit kakaunti na lamang ang pag-asa ay hindi ako susuko, mariing sabi ni Snow habang kinakuyom ang kanyang mga kamao at humakbang patungo sa entablado. Snow, hindi ko inakalang maubos agad ang mga magagaling mong tauhan. Kaya ikaw na mismo ang kailangang lumaban. Tila sigurado na akong mananalo sa pagkakataong ito, natatawang wika ni Jacob. Jacob, huwag ka munang magmalaki. Hanggat hindi pa natatapos ang lahat ay walang makapagsasabi kung sino ang magwawagi, malamig na sagot ni Snow. Ganoon ba? Tingnan na lang natin kung ano ang magiging wakas, sagot ni Jacob habang nakangiti at sinenyasan na ipagpatuloy ang laban. Alam ni Snow na ang susi sa tagumpay ay ang paghaharap nila ni Jacob. Kailangan niyang talunin ng mabilis ang ibang mga kalaban upang hindi maubos ang kanyang lakas. Dahil kung hindi ay tiyak na matatalo siya sa huli kapag humarap na kay Jacob. Sa ganitong pag-iisip ay agad na gumanti ng malalakas na atake si Snow upang mabilis na matapos ang laban, at makaharap na agad si Jacob. Huling antas ng likas na lakas, napatingin si Leon mula sa kanyang pwesto at may gulat sa kanyang mukha. Batay sa daloy ng lakas na nararamdaman niya ay nalaman niyang nasa huling antas na ng likas na lakas si Snow. Sa larangan ng pakikipaglaban ay mas may kalamangan ng mga lalaki dahil ang karamihan ng mga pamamaraan ay mas angkop sa kanila. Sa mga nakilala ni Leon ay kakaunti lamang ang mga kabataang nakalampas sa katamtamang antas ng lakas. Ngunit si Snow sa kabila ng kanyang kagandahan ay nakarating pa rin sa ganitong antas. Dahil dito ay lalo siyang namangha at nagbago ang kanyang pananaw sa dalaga. Ginoong Paul, hindi ko inakalang napakalakas pala ng iyong kapatid. Tunay siyang kahanga-hanga, hindi mapigil ang puri ni Leon. Siyempre naman, sagot ni Fane habang nakangiti. Pagkatapos ay tila may naisip at commendat kay Leon. Napakaganda pa niya at isa siya sa 4 na kinikilalang pinakamagagandang dalaga sa buong lungsod ng Springfield. Kung wala ka pang kasintahan ay matutulungan kitang mapalapit sa kanya. Ano sa palagay mo? Nabulunan naman si Leon sa iniinom na tubig. Sa palagay ko ay hindi na lamang. Ngunit salamat pa rin sa iyong mungkahi, sagot ni Leon habang napapahiya. Ano, may problema ka ba na mas matanda ang aking kapatid sa iyo? Huwag kang mag-alala, hindi na iyon malaking bagay sa panahon ngayon. 3 o 4 na taon lamang ang pagkakaiba ninyo ng edad at bagay na bagay kayo sa isa't isa, pagpupumilit pa ni Fane. Ginoong Paul, patawarin mo ako sa pagiging tapat, ngunit napakaganda ng iyong kapatid at galing pa sa marangal na pamilya. Marami siyang manliligaw at madali lang para sa kanya na makahanap ng angkop na kasama. Kaya sigurado akong hindi mo na kailangang mag-alala para sa kanya, tanong ni Leon nang may pagtataka. Hindi mo alam ang nangyari noon. Masakit na nasaktan ang aking kapatid sa isang nakaraang relasyon. Mula noon ay nagsimula siyang magkaroon ng pagkamuhi sa mga lalaki, lalo na sa mga madaldal ngunit hindi naman mapagkakatiwalaan.
Kaya pareho kaming umaasa ng aking ama na makahanap siya ng taong makakasama habang buhay upang tuluyan na siyang makaahon sa nakaraan, may himbing na buntong hiningang paliwanag ni Fane. Kaya pala ganoon ang kanyang ugali, napagtanto ni Leon at sa wakas ay naintindihan na kung bakit tila labis ang pagkamuhi sa kanya ni Snow. Marahil ay dinaya at nasaktan ito ng lubos noon, kaya nang isiping manloloko siya ay agad siyang naging paboritong pagtuunan ng galit ng dalaga. Habang nag-uusap pa sina Leon at Fane ay natapos na ang kasalukuyang laban. Mabilis at matindi ang naging pagkapanalo ni Snow sa kanyang kalaban. Susunod, malamig na wika ni Snow habang nakalagay ang mga kamay sa kanyang likuran. Matalim ang kanyang paningin at tila isang marangal na reyna na tumitingin sa lahat. Snow, hindi ko inakalang nasa huling antas ka na ng likas na lakas. Talagang may kakayahan ka rin pala. Kaya naman pala ang iyong pagmamataas, nagulat na sabi ni Jacob. Hindi pa sila naglalaban noon kaya hindi niya alam ang tunay na lakas ni Snow. Ngayon ay napatunayan niyang hindi dapat maliitin ang kakayahan nito. Magpatuloy tayo, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. May panunuyang wika ni Jacob habang sinenyasan ang susunod na tauhan na umakyat sa entablado. Ang susunod na kalaban ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga nauna. Ngunit malayo pa rin ang antas nito kay Snow. Sa maikling panahon ay natalo rin ito tulad ng kanyang mga kasama. Napakahusay mo Snow, sigaw ng tuwa nina Landry at ng iba pa matapos ang sunod-sunod na panalo. Lalong gumaan ang kanilang pakiramdam at bumalik ang kanilang lakas ng loob. Walang pakialam si Jacob at muling ipinadala ang susunod na kakampi. Ang tauhang ito ay nasa huling antas din ng likas na lakas tulad ni Snow, kaya magkatumbas ang kanilang lakas. Ngunit ilang taon na ring nasa ganitong antas si Snow kaya mas may kalamangan ito kaysa sa mga kapareho niyang lakas. Kahit na kinailangan niyang gumamit ng malaking bahagi ng kanyang lakas ay nagtagumpay pa rin siyang talunin ang kalaban. Ituloy mo lang Snow, patuloy mo lang silang talunin. Masiglang sigaw ng lahat nang muli siyang manalo. Sa wakas ay nakita na nila ang pag-asa ng tagumpay. Jacob, ikaw na ang huli, itinuro ni Snow ang binata habang hinahamon ito. Hahaha, nakawiwili naman ito. Mukhang kailangan ko na ring lumaban, natatawang sagot ni Jacob habang tumataas ang noo at humakbang patungo sa entablado. Inakala niyang mananalo na sila nang hindi na siya kailangang sumali, ngunit hindi niya inaasahan ang magiging takbo ng mga pangyayari. Mabuti rin iyan. Habang lumalaki ang inyong pag-asa ay lalong dumarami ang inyong kabiguan sa huli. Ako mismo ang papatay sa inyong pag-asa, at ipaparamdam ko sa inyo kung ano ang tunay na kawalan ng pag-asa, may pagmamataas na wika ni Jacob. Ikaw ang makakaranas niyan, malamig na sagot ni Snow. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban ay labis siyang kinakabahan at hindi kasing kalmado ng kanyang ipinapakita. Alam niya na nasa huling antas na rin ang likas na lakas si Jacob at malapit na itong maabot ang tugatog. Hindi ito mahina kaysa sa kanya. Bukod dito ay nakalaban na siya ng 3 beses at naubos na ang malaking bahagi ng kanyang lakas at enerhiya. Sa kasalukuyan ay napakaliit na lamang ng kanyang pagkakataong talunin si Jacob. Ano, natatakot ka na ba? Tila nabasa ni Jacob ang kanyang iniisip at biglang may naisip. Binibining Paul, sa huli ay babae ka pa rin at malaki na ang iyong naubos na lakas sa mga naunang laban. Masyadong madali para sa akin na talunin ka sa ganitong kalagayan. Bakit hindi kita bigyan ng pagkakataon at gamitin ko lamang ang isang kamay? May malalim na kahulugang panukala ni Jacob. Isang kamay lamang. Magiging mabait ka talaga sa akin, gulat na tanong ni Snow. Pareho lamang sila ng antas ng lakas. Kahit na alam niyang may kalamangan si Jacob ay hindi naman malaki ang pagkakaiba nila. Kung gagawin nga ito ng kalaban ay malaki ang tsansa niyang magwagi. Siyempre hindi ko naman gagawin iyan ng walang kapalit. May mga kondisyon ako, mahinahong sagot ni Jacob. Anong mga kondisyon? Hindi mapigil ang itanong ni Snow. Walang bagay sa mundong ito ang makukuha ng libre. Dahil bibigyan kita ng pabor ay kailangang baguhin din ang kasunduan. Kapag nanalo ako ay kailangang magbigay ang inyong panig ng dagdag na 200 pinakamataas na antas ng tableta na nagpapalakas ng katawan, may masamang ngiting sabi ni Jacob. Alam niyang sapat ang swerte ni Fane nang makabili ng 1,000 piraso ng nasabing tableta mula sa kumpanyang Synth Ion.
Matagal na niyang kinaiinggitan ang pagkakataong iyon. Ngayon ay nasa harap na niya ang pagkakataong makakuha pa ng mas marami nito. Kaya pala ang hangad mo ay ang mga tableta, na pagtanto ni Snow. Nang makuha ni Fane ang mga gamot ay nagbigay din ito sa kanya. Sinubukan niya na rin ito at napakaganda ng naging epekto. Tunay itong napakahalaga para sa mga mandirigma. Kaya naman hindi katakatakang ito ang gusto ni Jacob. Sa wakas ay naintindihan niya kung bakit biglang naging mabait ang kalaban. Hindi ako papayag, agad na sumingit si Fane mula sa kanyang pwesto. Snow, huwag kang pumayag. May nakahanda na siyang bitag kaya huwag kang magpadala sa kanyang panukala, nagmamadaling paalala ni Fane. Alam niyang maaaring hindi makayanan ng kapatid si Jacob, ngunit wala siyang alalahanin dahil nariyan pa si Leon na siyang huling pag-asa nila. Sa kakayahan nito ay hindi mahirap talunin si Jacob. Hindi nila kailangang dagdagan pa ang kapalit at magbigay ng mga gamot ng walang dahilan. Nag-alangan naman si Snow. Iba ang kanyang pananaw kay Fane. Wala siyang tiwala kay Leon at hindi umaasang makakatulong ito. Ang tanging alam niya ay kapag natalo siya ay tapos na ang lahat. Sa kabilang banda naman kung papayag siya, ay may malaking pagkakataon siyang manalo. Para sa kanya ay tila perpektong pagkakataon ito. Ngunit walang kasiguraduhan ng anumang laban. Napakahalaga ng mga tableta na nagpapalakas ng katawan. Ito ang inaasam-asam ng lahat ng makapangyarihang pamilya. Ang 200 piraso nito ay hindi rin maliit na halaga. Kapag nagkamali siya at natalo pa rin ay magiging malaking pagkawala iyon para sa kanila. Masyadong mabigat ang kapalit, kaya nanatili siyang nag-aalinlangan. Ano, ayaw mo bang ipusta ang 200 tableta lamang? Kung ganoon ay magbibigay ako ng ibang kondisyon, hamon ni Jacob. Anong kondisyon? Tanong ni Snow. Kung mas magaan ang hiling nito ay maaari niyang pag-isipang pumayag. Binibining pulisa ka sa 4 na pinakamagandang dalaga sa lungsod at pangarap ng maraming lalaki. Kahit sinong karaniwang lalaki ay matutukso sa iyong ganda at alindog. Kapag nanalo ako ay sasamahan mo ako sa loob ng ilang gabi. Nais kong maranasan kung ano ang pakiramdam ng paglapit sa isang babaeng kasing ganda mo, may masamang ngiting sabi ni Jacob habang tumitingin sa mukha at katawan ni Snow na puno ng pagnanasa. Kasuklam-suklam ka, gusto mo bang mamatay? Galit na sigaw ni Snow at agad na sinugod ng suntok si Jacob. Ngunit handa na ang kalaban kaya madali nitong naiwasan ang atake. Snow, napakaganda mo naman, hindi mo naman bagong karanasan ang pagsama sa mga lalaki, kaya bakit ka nagpapanggap na dalisay sa harap ko? 2 ang iyong pagpipilian. Dagdagan mo ng 200 tableta o kaya naman ay, lalong lumalala ang mga salitang banibitawan ni Jacob upang lalong galitin ang dalaga. Halimaw ka, nanginginig ang buong katawan ni Snow sa matinding galit. Maging sina Landry at ang iba pa ay tumingin kay Jacob ng may matinding puot. Kung hindi lamang dahil sa lakas ng kalaban ay matagal na sana nila itong sinugod at pinagbubugbog. Sige, papayag akong dagdagan pa ng 200 tableta, basta gagamitin mo lamang ang isang kamay sa pakikipaglaban, nawala ang katinuan ni Snow sa tindi ng kanyang galit at agad na pumayag. Snow, huwag kang padalos-dalos. Sadya kanyang ginagalit upang mahulog ka sa kanyang bitag, gulat na wika ni Fane at sinubukang pigilan ang kapatid, ngunit pinutol ito agad ni Snow. Fane, huwag ka nang magsalita pa. Napagdesisyonan ko na ito. Ngayong araw ay tatakpan ko ang maruming bibig ng taong ito. Mariing wika ni Snow na tila nababalot ng lamig at puno ng pagnanais na durugan si Jacob. Nagkagulo ang mga manunood nang marinig ang kanyang sagot. Inakala ng lahat na magiging simple lamang ang laban, ngunit hindi nila inaasahan ang mga pangyayaring naganap. Mabilis na umingay at napuno ng kaguluhan ang buong paligid. Napakabuti, hayaan nating ang lahat ng naririto ang maging saksi sa ating kasunduan, natatawang wika ni Jacob. Ang mga tableta ang tunay niyang layunin at sa wakas ay nahulog na rin si Snow sa kanyang bitag. Siyempre kung makukuha pa niya ang pabor ni Snow ay mas magiging perpekto pa ang lahat ng ito. Ngunit hindi naman kailangang magmadali. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Sa ibabaw ng entablado ay inilagay ni Jacob ang kanyang kabilang kamay sa likuran alinsunod sa napagkasunduan. Kabanata 465. Sa mga taong kabilang sa Underworld, napakahalaga ng kanilang pangako at salita.
Dahil napagkasunduan na nila ang taya at marami ring kilalang tao ang naruroon bilang saksi, walang alinlangan ng magkabilang panig na sisirain ang usapan ng isa't isa. Jacob, sobrang yabang mo. Babayaran mo ang iyong pagmamataas. Tanggapin mo ito. Puno ng matinding galit at pagnanais na manalo, ginamit ni Snow ang buong lakas at sinalakay si Jacob ng may bilis, ngunit matalas na lakas. Akala niya ay pareho lamang sila ng antas, na nasa huling bahagi ng likas na lakas. Dahil gagamit lamang ng isang kamay si Jacob, naniniwala siyang madali niya itong matatalo at mabubura ang kahihiyang naramdaman niya kanina. Napakaganda. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan ngayong araw. Natawa ng malamig si Jacob at hindi umatras, sa halip ay sinalubong din niya si Snow gamit ang kaisa-isang kamay na gagamitin. Tugatog ng likas na lakas. Nang maramdaman ni Snow ang daloy ng lakas ng kalaban ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Lahat ng panahon ay inakala niyang nasa huling antas lamang si Jacob. Hindi niya inakalang nalampasan na pala nito ang antas na iyon, at umabot na sa tugatog ng likas na lakas. Kahit na magkatabi lamang ang dalawang antas, malaki at mahirap lagpasan ang pagkakaiba ng mga ito. Sa kanyang antas, ang harapin ng tuwiran ang isang nasa tugatog ay parang pagpapakamatay na lamang. Sa mabilis na pangyayari ay binago ni Snow ang kanyang galaw at agad na umatras upang iwasan ang atake ni Jacob. Ngunit mabilis man ang kanyang kilos ay mas mabilis pa rin si Jacob. Kahit anong iwas ang gawin niya ay tila sumusunod ang kamao ng kalaban. Nang makitang hindi na makakaiwas, kinuyam ni Snow ang kanyang mga ngipin at hinarap din ang atake gamit ang kanyang sariling lakas. Bang! Sa pagbabanggaan ay inihagis pa atras ang katawan ni Snow at bumagsak sa lupa sa labas ng entablado. Hinawakan ni Snow ang kanyang dibdib at biglang umubo ng dugo. Nagkaroon siya ng panloob na pinsala. Snow, ayos ka lang ba? Gulat na lumapit si Fane at inalalayan ang kapatid upang makatayo. Ayos lang ako. Maliit na pinsala lamang ito, wika ni Snow habang umiiling. Narito ang mga tableta mula sa Synth Ion. Mabisa ito sa mga panloob na sakit. Inumin mo ito, sabi agad ni Fane habang inilalabas ang isang bote. Matapos inumin ni Snow ang gamot ay agad na gumaan ang kanyang pakiramdam at nabawasan ang kirot. Snow, natalo ka na. Hindi ba't kanina ay sinasabi mo pa akong mayabang? Nakita mo na ba ngayon ang tunay kong lakas? Tumatawang wika ni Jacob habang nakatayo sa ibabaw ng entablado at nakatingin sa kanila ng may pagmamalaki. Walang makakapantay kay Jacob. Sa sandaling iyon ay masiglang nagpalakpakan at sumigaw ang mga kasama ni Jacob. Sa kabilang panig naman ay namutla at nawala ng pag-asa sina Landry at ang iba pa. Jacob, niloko mo ako. Akala ko ay nasa huling antas ka pa lamang ng likas na lakas. Paano ka biglang umabot sa tugatog? Sa wakas ay naintindihan na ni Snow na tama ang babala ni Fane. Sadya lamang inalok ni Jacob ang ganoong kondisyon upang bigyan siya ng pag-asa at mahulog sa kanyang bitag. Tama iyan, ilang taon na ang nakalilipas ay nasa huling antas pa lamang ako ng likas na lakas. Ang mga tableta na nagpapalakas mula sa Synth Ion ang naging tulong upang madali kong maabot ang tugatog. Nararapat lamang na magpasalamat ako sa kanila, masayang wika ni Jacob. Ilang hakbang na lamang sana at maaabot na niya ang tugatog, ngunit mula nang makagamit ng mga tableta ay nagamit niya ang dalisay na lakas na taglay ng mga ito upang tuluyang makatawid sa mas mataas na antas. Napakaswerte ng mga gamot na ito, galit na bulong ni Fane. Alam niyang ang mga tableta ay pangunahing ginagamit lamang bilang tulong sa pagsasanay. Bihira para sa mga mandirigma na makamit ang bagong antas sa pamamagitan lamang ng mga ito. Ang pagtagumpay ni Jacob na gawin iyon ay kadahilanan lamang ng kanyang swerte. Sige, kung nakipagsugal ka ay dapat handa ka ring tanggapin ang pagkatalo. Ibigay na ang mga tableta. May pagmamalaking ngiti si Jacob habang iniaabot ang kanyang kamay upang hingin ang mga ito. Sa pagbubukas pa lamang ng Synth Ion ay nakakuha lamang siya ng 200 tableta na nasa pangalawang antas, at wala siyang nakuha na nasa pinakamataas na antas. Kahit ang mga nasa pangalawang antas ay malaki ang naitulong sa kanya, kaya lalo pa sigurong magiging mabisa ang mga nasa pinakamataas na antas. Matagal na niyang inaasam ang mga tableta na pag-aari ni Fane,
kaya sinamantala niya ang pagkakataong dayain si Snow. Ikaw, kasuklam-suklam ka. Nagdilim ang mukha ni Snow dahil sa pagsisisi. Kung alam lamang niya na nasa tugatog na pala ng likas na lakas si Jacob, ay hinding-hindi siya sasang-ayon sa anumang kondisyon, gaano man siya kamangmang. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Hindi rin maganda ang itsura ni Fane. Siyempre ayaw niyang ibigay ang 200 tableta kay Jacob. Ngunit nangako na ang kanyang kapatid at marami pang kilalang tao ang naruroon bilang saksi. Kapag bawiin nila ang kanilang salita ay hindi lamang ang dangal ng kanyang ama ang masisira, kundi pati na rin ang kanilang katayuan sa lipunan ng mga mandirigma. Fane ayos lang, ibigay na sa kanya ang mga tableta. Bumantong hininga si Snow at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Teka muna, hindi pa natatapos ang laban kaya maaga pa upang ibigay ang mga ito. Sa sandaling iyon ay narinig ang malamig na tawa habang lumalapit si Leon mula sa pwesto ng mga nagpapahinga. Leon, ikaw na naman. Ano ba sinusubukan mo bang bawiin ang inyong pangako? Nagdilim agad ang mukha ni Jacob nang makita si Leon. Walang bumabawi ng salita. Ang 200 tableta ay dagdag lamang sa orihinal na kasunduan. Kapag nanalo ka sa buong laban ay ibibigay namin ang mga ito sa iyo, ngunit hindi pa ito nangyayari. Tama ang sinabi ni Ginoong Wolf. Hindi pa natatapos ang laban, kaya maaga pa upang angkinan ang iyong taya. Agad na sumang-ayon si Fane nang may tuwa. Mukhang ayaw ninyong tanggapin ang pagkatalo. Nakakunot ang noong sabi ni Jacob. Akala niya ay tapos na ang lahat ng matalo niya si Snow kaya hindi niya nilinaw ng maayos ang kasunduan. Ngunit ginagamit ito ni Fane at Leon upang makaiwas sa kanilang panig. Jacob, huwag kang mag-alala, ang mga Paul ay laging tumutupad sa kanilang pangako. Basta matalo mo ang huling laban ay ibibigay namin ang lahat ng iyong hinihingi. Dahil si Leon ang haharap sa huling laban ay tiyak na hindi mananalo si Jacob. Sige, sisiguraduhin kong wala na kayong masasabi pa. Natawa si Jacob at tumingin kay Leon na tila may naisip. May panunuya siyang ngiti habang nagsasalita. Fane, kung hindi ako nagkakamali si Leon ang huling kakampi ninyo. Tama iyan, siya nga tumanggo si Fane. Mabuti, napakabuti Leon, maaari ka nang umalis ng payapa ngunit pinili mong lumakad patungo sa iyong kapahamakan. Dahil nais mong mamatay ipagkakaloob ko sa iyo ang iyong hiling, muling natawa si Jacob. Nasa tugatog na siya ng likas na lakas kaya halos wala nang makapantay sa kanya sa mga kabataan sa buong lungsod ng Springfield. Maging sina Harvey, Anson at Theodore ay nasa pareho lamang na antas at hindi pa rin tiyak na matatalo nila siya. Sa paningin ni Jacob ay walang halaga si Leon. Fane, mas mabuting sumuko na lang tayo. Wala nang dahilan upang magpumilit pa sa walang kabuluhan, wika ni Snow. Mula pa noong una ay mababa na ang tingin niya kay Leon. Ngayong nasa tugatog na ng lakas si Jacob, kahit siya ay hindi makakalaban, paano pa kaya ang isang taong itinuturing niyang manloloko? Sa halip na hayaan si Leon na ipahiya sila sa harap ng lahat ay mas mainam ng sumuko upang manatili kahit kaunti ang dangal ng kanyang ama. Bakit tayo susuko, Snow? Alam kong may hindi ka magandang pananaw kay Leon, at hindi mo pinagkakatiwalaan ang kanyang kakayahan, ngunit huwag kang mag-alala. Kapag nakita mo na ang kanyang galing mamaya, malalaman mo kung gaano siya kalakas, may kumpiyansang wika ni Fane. Hindi, nais pa sanang tumutol si Snow ngunit agad siyang hinila palayo ni Landry bago pa man siya makapagpatuloy. Snow, ang batang iyan ay gumamit ng paraan upang linlangin ng lubusan si Fane at tuluyan na itong nabighani sa kanya. Dahil nais niyang lumaban, hayaan na natin. Kapag natalo ay makikita rin ni Fane ang tunay na pagkatao ng taong iyan, pabulong na payo ni Landry. Tama ka, mabilis na napagtanto ni Snow at hindi na muling tumutol. Naisip niyang gamitin ang pagkakataong ito upang malantad ang katotohanan at hindi na maloko pa si Fane. Tapos na ba kayong magpasya? Magpapatuloy ba kayo o susuko na? Naiinip na tanong ni Jacob. Siyempre magpapatuloy tayo, sagot ni Fane habang tumitingin kay Leon. Ginoong Wolf, sa iyo nakasalalay ang ating pag-asa sa pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti si Leon bago humakbang patungo sa entablado at tumayo sa tapat ni Jacob. Leon, hindi ko inakalang magtatapang ka pang humarap sa akin. May tapang ka rin naman.
Hindi ko pa nalilimutan ang utang natin noon at ngayong araw ay aayusin na natin ang lahat. May panunuyang wika ni Jacob habang ipinupukpok ang kanyang lakas. Teka muna, pigil ni Leon kay Jacob. Ano, nagsisisi ka na ba o natatakot na? Tanong ni Jacob na may halong pangungot siya. Hindi ito pinansin ni Leon at nagsalita. Jacob, ikaw ang nagdagdag ng taya sa pagkakataong ito, kaya narito ang mahalagang paalala. Ano? Nais mo bang magdagdag din ng taya? Gulat na tanong ni Jacob at tila hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tama iyan, nais ko lang malaman kung may lakas ka bang tumaya muli, sinadyang hamon ni Fane. Sa palagay mo ay wala akong kakayahan. Napakalaking katangahan naman yan. Sabihin mo kung anong uri ng taya ang nais mong gawin, tanong ni Jacob habang nakangiti. Sa palagay niya ay napakadali para sa kanya na talunin si Leon. Ang pagdaragdag pa ng huli sa taya ay tila isang regalo na para sa kanya. Walang dahilan upang tanggihan ito. Bakit hindi ko dagdagan pa ng 200 tableta na nasa pinakamataas na antas? Kapag nanalo ka sa labang ito, bukod sa naunang kasunduan ay magkakaroon ka ng kabuoang 400 tableta. Ano sa palagay mo, mungkahi ni Leon? Mabuti yan, ikaw mismo ang nagsabi niyan, tuwang-tuwa na sagot ni Jacob, ngunit mabilis ding idinagdag. Ngunit wala ka namang dalang mga tableta sa kasalukuyan, kaya walang saysay ang iyong panukala. Nais kong si Fane ang maging garantiya nito. Habang nagsasalita ay tumingin si Jacob kay Fane. Nag-alangan sandali si Fane. Kahit na napakahalaga ng mga tableta ay lubos pa rin ang kanyang tiwala kay Leon. Ang pagdaragdag nito ng taya ay tanda ng matinding kumpiyansa na mananalo sila. Sige, susundin natin ang mungkahi ni Ginoong Wolf. Magdaragdag pa tayo ng 200 tableta sa ating taya. Jacob, kapag nanalo ka ay ibibigay ko sa iyo ang 400 piraso. Agad na pasya ni Fane na inilalagay ang buong pag-asa kay Leon. Ano? Paano mo ito magagawa? Gulat na sigaw ni Snow. Fane, nababaliw ka na ba? Ang taong iyan ay manloloko lamang. Bakit ka nakikisama sa kanyang kabaliwan? Hindi ako sasang-ayon dito, galit na wika ni Snow. Dahil sa kanyang kapabayaan ay natalo na sila ng 200 tableta. Kapag nadagdagan pa ito ay paano niya ipapaliwanag sa kanilang ama ang nangyari? Snow, kaibigan ko si Ginoong Wolf at hindi siya manloloko. Naniniwala ako sa kanya, mariing paninindigan ni Fane. Ikaw, naiinis na sabi ni Snow at tila nais ng hampasin ang kapatid sa ulo. Kung si Leon ay isang napakagandang babae ay maiintindihan niya kung paano naloko ang kapatid. Ngunit ang totoo ay lalaki ito, kaya hindi niya maintindihan kung paano nabighani si Fane sa ganitong tao. Gayunpaman, lumaki silang magkasama at alam niya kung gaano katigas ang ulo ng kapatid. Dahil napagdesisyonan na nito ay wala nang saysay ang pagtutol pa. Jacob, narinig mo na ang pangako ni Ginoong Paul, kaya maaari ka nang maging panatag, tanong ni Leon. Narinig ko na. Fane, pasasalamatan na kita ng maaga para sa mga tableta. Natatawang wika ni Jacob na tila hawak na niya ang mga ito. Huwag ka munang magdiwang. Paano kung ikaw naman ang matalo, wika ni Leon? Sa aking kakayahan walang pagkakataon na matalo ako, may pagmamalaking sagot ni Jacob. Hindi natin masasabi iyan. Walang kasiguraduhan sa mundong ito. Paano kung mangyari nga iyon? Hindi pwedeng ikaw lamang ang walang itataya, seryosong sabi ni Leon. Sabihin mo na kung ano ang nais mong itaya ko. Kumaway lang si Jacob dahil hindi niya inakalang may pagkakataon siyang matalo. Napakasimple lamang nito. Kapag natalo ka ay nais kong lumuhad ka sa harap ni Binibining Paul at humingi ng paumanhin sa mga masasamang salitang binitawan mo kanina. Ano, lumuhad at humingi ng paumanhin? Nagbago ang mukha ni Jacob. Bagaman tila hindi naman mahirap ang kondisyon ay kilala siya bilang isa sa mga respetadong binata sa lungsod ng Springfield. Kapag lumuhad siya at humingi ng paumanhin kay Snow ay hindi lamang siya ang mapapahiya kundi pati na rin ang dangal ng kanyang ama at ng kanilang pamilya. Baka naman may ibang balak ang manlolokong ito. Nagulat din si Snow. Hindi niya inakalang ganoon ang itatakda ni Leon. Kanina palabis ang kanyang galit sa mga masasamang salitang binitawan ni Jacob, ngunit wala siyang sapat na lakas upang makaganti at burahin ang kahihiyan. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila ipinagtatanggol siya ni Leon. Sa kabila ng masama at masungit na pakikitungo niya rito ay hindi naman ito nagtanim ng galit o gumanti ng masama.
May bahagi ng kanyang puso na gumaan at nakaramdam ng init. Ngunit mabilis din itong naglaho. Sa isip niya ay manloloko pa rin si Leon at walang kakayahang isakatuparan ang kanyang sinabi. Marahil ay sadyang binanggit lamang ito upang makuha ang kanyang loob at pabayaan niya ang kanyang pagbabantay. Napakagaling ng paraan kaya naman nalinlang ng lubusan si Fane. Dahil dito ay lalong lumamig ang kanyang mukha at tumingin kay Leon ng may higit pang pagdududa at puot. Sa katotohanan ay ipinagtatanggol lamang ni Leon si Snow bilang paggalang sa kababaihan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kabutihan ay bibigyan ng ganoong kahulugan ng dalaga. Kahit na alam pa niya ay hindi ito magbabago ng kanyang isipan. Hindi naman sila magkakilala ng lubos, at wala siyang pakialam sa kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya. Jacob, natatakot ka na ba? Hamon ni Leon upang lalong galitin ang kalaban. Natatakot. Hindi ako matatalo kaya wala akong dapat ikatakot. Sige, tatanggapin ko ang iyong kondisyon, malamig na sagot ni Jacob na lubos na may kumpiyansa sa kanyang sariling lakas. Napagkasunduan na natin. Hayaan nating ang lahat ng naririto ang maging saksi sa ating kasunduan, nakangiting pahayag ni Leon. Sa sandaling matapos ang pagkakasang-ayon ay nagsimulang magbulungan at magingay ang lahat ng manunood. Hindi ko akalain na ganoon kalaki ang itataya nila. Tiyak na magiging kapana-panabik ang labang ito. Tama ka, kung sakaling matalo si Jacob sa palagay mo ay tutupad ba siya at luluhod kay Snow? Imposible siyang matalo, nasa tugatog na siya ng likas na lakas. Kahit ang tatlong pinakamalalakas na kabataan ay hindi makakalaban sa kanya. Ang kaharap niya ay hindi pa man kilala ng sinuman. Paano pa ito mananalo? Tama iyan, sigurado akong mapupunta ang 400 tableta kay Jacob. Sa kabila ng maraming haka-haka ay walang sinuman ang naglagay ng pag-asa kay Leon. Maging sina Snow, Landry at ang iba pa ay ganoon din ang paniniwala. Para sa kanila ay manloloko pa rin si Leon at kailangan pa ng himala upang mapagtagumpayan nito si Jacob. Simulan na natin ang laban. Leon, isang basura na tulad mo ay kayang-kaya kong talunin sa isang hampas lamang. Humiga ka na sa lupa, hamon ni Jacob na nais ipakita ang kanyang lakas, at humanga ang lahat. Ikaw ang mapapahiga sa sahig, ang matatag na sagot ni Leon. Kabanata 470. Ngumiti ng malamig si Leon at sa halip na umiwas ay sinalubong niya ang atake gamit ang kanyang sariling kamao. Sasalubungin mo ako ng harapan. Nais mo bang mamatay? Natawa si Jacob at lalong pinalakas ang kanyang suntok gamit ang buong lakas upang durugan ang braso ni Leon bilang ganti. Baliw ba ang taong iyan? Nasa tugatog na ng lakas si Jacob, kaya ang harapin ito ng tuwiran ay parang pagpapakamatay, gulat na isip ni Snow. Kahit siya na nasa huling antas pa ng likas na lakas ay nakaranas ng panloob na pinsala sa atake ni Jacob kanina. Sa paningin niya ay walang kakayahan si Leon, kaya kapag tinamaan ito ng suntok ay tiyak na mapipinsala ng malubha o baka tuluyang mamatay pa. Kahit hindi niya lubos na gusto si Leon ay may kabutihan pa rin siyang taglay sa puso. Sa sandaling iyon ay nais niyang ipikit na lamang ang kanyang mga mata upang hindi makita ang marahas na kahihinatnan ng binata. Ganoon din ang naramdaman ni Landry at ng iba pa. May kaba silang naramdaman sa kanilang mga dibdib. Kung umiwas lamang sana si Leon ay maaari pa itong makalaban ng ilang sandali, ngunit ang pagharap ng ganoon ay ang pinakamalaking pagkakamali. Tapos na ang taong iyan. Tumingin ang lahat kay Leon ng may awa at habag. Bam! Sa sandaling inaasahan ng lahat ang kapahamakan ni Leon ay nagbanggaan ang kanilang mga kamao. Sa sumunod na sandali ay tila tumigil ang oras at nanatiling nakatayo ang dalawa ng hindi gumagalaw. Natanggap niya ang atake ni Jacob. Gulat na gulat ang lahat at nanlaki ang kanilang mga mata. Ngunit lalo pa silang nabigla sa sumunod na nangyari. Matapos salubungin ang suntok ay agad na gumamit si Leon ng kanyang lakas upang ilunsad ang kasunod na atake na tumama mismo sa dibdib ni Jacob. Hindi inaasahan ni Jacob na makakapaglabas pa ng pangalawang lakas si Leon. Naubos na niya ang kanyang sariling lakas, kaya wala na siyang magawa upang harangan ito. Napilitan siyang harapin ang lakas na tumama sa kanya. Umubo ng dugo si Jacob at inihagis palayo ng ilang metro hanggang sa mahulog sa labas ng entablado. Kahit na nasa huling antas pa lamang ng karaniwang lakas si Leon,
ay nahuli pa rin si Jacob ng walang paghahanda. Kahit hindi naman ito lubos na napinsala ay nakaranas pa rin ito ng panloob na kirot. Sa nakitang pangyayari ay nanatiling tulala sina Snow, Landry at ang lahat ng naroon. Biglang tumahimik ang buong paligid habang hindi makapaniwala ang bawat isa sa kanilang nakita. Natalo si Jacob. Natalo sa isang hampas lamang. Paano ito naging posible? Marami sa kanila ang kinusat pa ang kanilang mga mata upang masiguro kung hindi sila nananaginip. Sa mga kabataan sa lungsod ng Springfield ay kinikilalang pinakamalalakas sina Anson, Theodore at Harvey. Kahit sila ay hindi makatalo kay Jacob ng ganoon kadali. Ngunit si Leon ay nagawa ito sa isang iglap lamang, kaya lubos na nagulat ang lahat. Fane natalo ng taong iyan si Jacob. Nananaginip ba ako? Hindi pa makabawi sa gulat si Snow. Hindi niya inakalang ang taong itinuturing niyang manloloko ay may kakayahang talunin ang isang nasa tugatog ng likas na lakas.